Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Juan. Nang panahong iyon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig na isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyong lahat na narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung pakikinggan po natin ang mga pagbasa mula sa simula hanggang sa Ebanghelyo, sa palagay niyo tungkol saan ang pagninilay natin sa linggo na ito? Pag-ibig. Diba? Paulit-ulit po yun. Pag-ibig. Sa Ebanghelyo po natin, kung 9 na beses sinasabi yung salitang pag-ibig. At nabanggit ko na nga po minsan sa hanay ng mga apostol, lahat ng mga apostol maliban kay San Juan, lahat ay namatay sa pagiging martir. Si San Juan lang ang mabubuhay ng matagal at mamamatay dahil sa katandaan. Meron mga nagkukwento sa mga panulat, sinasabi na sa karanasan ng mga disipulo, sa pagtanda ni Juan, parang inisip nila nagkulit at nag-ulyanin. Diba? Tingnan nyo nga yung matatandang katabi ninyo kung yan ba ay mga makukulit saka nag-ulyanin. Kasi nga daw po, paulit-ulit yung sinasabi. Di ba? Pag makikinggan nyo si San Juan, paulit-ulit. Itong inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung tinutupad yung aking mga utos, mag-iibigan kayo. Mananatili kayo sa akin, mananatili ang Ama sa inyo. Kung mananatili kayo sa pag-ibig. So 9 na beses yung pangungusap na yun, 9 na beses din sinasabi yung salitang pag-ibig. Pero, makulit nga ba talaga? Pag pagninilayan po natin, kung maaalala natin noong mga nagdaang linggo, sinasabi sa atin ng Panginoon, iba't ibang pagpapahayag tungkol sa kanyang sarili. Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang mabuting pastol. Ako ang pintuan. Ako ang puno. Kayong mga sanga. Na pagtinignan po natin, katulad ng pagkain, katulad ng inumin, katulad ng hangin, hindi maaaring hindi tayo mabuhay. Hindi po pwedeng mawala sa atin. At marahil, ganun din yung katotohanan ng pag-ibig kay San Juan. Na sa ating buhay, sa ating pananampalataya sa Panginoon,
Hindi natin masasabi na tayo tunay na pinananahanan ng Panginoon. Hindi tayo nananatili na nakaugnay sa Panginoon. Hindi tayo pinupuno ng Panginoon kung hindi nag-uumapaw at laging nadarama, laging nakikita ang pag-ibig na yan sa ating pagkatao. Kaya nga, marahil yun ang dahilan kung kaya paulit-ulit. Dahil para kay San Juan, ang buhay, bawat galaw niya, sasabihin, iisipin, gagawain, dapat laging punong-puno ng pag-ibig. At tunay nga po sa ebanghelyo na ito na salin sa wikang Griego, sa tuwing binabanggit ang salitang pag-ibig, espesyal yung salitang ginamit ng ebanghelyo. Ang mga hintil po, marami silang salita na pantukoy sa pag-ibig. Hindi katulad kasi natin na Pilipino, sabihin natin pag-ibig, sabihin natin pagmamahal. General na po yun. Saka lang natin i-qualify. Pero sila hindi. Nakadugtong kagad yun. Kung anong uri ng pag-ibig yun, patungkol kagad yun sa iba-ibang relasyon. Yung pinaka-basic po sa mga Griego na pag-ibig na nararamdaman ng tao ay yung tinatawag na eros. At familiar po tayo doon dahil naririnig natin yan. Erotic love. At kadalasan pag naririnig natin yung salitang erotic, nakatanim kagad sa atin yung malisya. Merong elemento ng kabastusan. Pero mali po yung konsepto na yun. Dahil yun ang pinakamakitid na pananaw tungkol sa pag-ibig. Inibig mo lang sex. Inibig mo lang appetite. Pero natural sa tao lahat po yun. Kaya nga sabi nila, di ba, pag yung matatanda, pag nabubulag sa pag-ibig ng puppy love, puppy-puppy lang naman yan, ano sasabihin? Kaya nga kanilikha na yung ulo mas nasa itaas ng puso. Gamitin mo yung utak mo. Kasi nga po, pag ang pag-iiralin lamang natin ay yung laman, pag-iiralin natin yung appetite, kung ang inibig mo lang ay ganda, inibig mo lang ay kisig, mabubuhay ka ba doon? Habang buhay ba yung kagandahan na yan? Kaya nga sa kasal, di po ba, inibig mo ba dahil maganda? Kasi sexy. Paano kung charismatic na yan? Siksik, liglig, umaapaw. Di ba? Viva Mineral Water, 5 gallons. Iibigin mo pa ba? Pero alam natin ang pag-ibig ay higit doon. Higit sa panlabas na anyo. Higit pa doon sa atraksyon. Dahil yun ang pinaka-basic. Kung tawagin nga natin, instinctive love. Hindi maaaring hindi mo maramdaman. Pero hindi po pwedeng hindi hanggang doon lang. Dahil yun yung nagbubukod sa atin sa hayop. Kaya nga maski sabihin mong inibig ka, kahit alam mo pagkakasala, Father, paano pong gagawin ko kung palay na yung lumalapit sa manok? Natutokso po ako. Ang sagot ka naman, bakit may palay bang may paa, naglalakad? Hindi naman matutukayan kung hindi mo pinatulan. Kasi nga yan ang kaisipan ng tao. Dahil yan kalikasan. Kaya nga nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo. Upang ipakita sa atin na ang tao hindi lang laman. Ang tao ay laman at hininga ng Diyos. At yung hininga na yun ng Diyos ang nagpapalalim ng pag-ibig sa bawat isa sa atin na nagbubukod at nagtataas sa ating mga sarili sa hanay ng mga nilikha ng Diyos. Hindi po eros. Hindi rin po philia. Yung philia ay pag-ibig para sa kaibigan. Bagamat sinasabi sa Ebanghelyo na hindi ko na kayo tinatratong alipin sapagkat di alam ng alipin ang ginagawa ng Panginoon. Sa halip ay nandun na tinatrato ko kayong mga kaibigan. Bagamat tinutukoy ng Panginoon yung pagbabago na pagtingin niya
Hindi bilang nakabababa o lingkod lang, kundi kaibigan, nakasama, kaagapay, mapagkakatiwalaan. Hindi rin ginamit sa bahaging ito yung salitang philia. Kasi nga, yung pagkakaibigan, bagamat napakaganda, nalilimitahan din. Kasi yung kaibigan mo ngayon, kaaway bukas, di ba? Depende yan kung saan politiko ka. Di ba? Mag-i-eleksyon na po ngayon. Nangyayari po yun. Depende yun kung katsokaran mo. Depende yun kung kakampi mo. Kaya nga sabi nila, sa magkakaibigan, isang bagay lang ang mawala. Isang letra lang yung mawala. Nababago na yung ugnayan na yun ng pag-ibig. Pag nawala na yung pagmamahal na yun, pag nawala na yung katapatan na yun, pag nawala na yung pagtsatsaga, wagas na pag-ibig sa relasyon ng pagkakaibigan, natatapos ito. Kaya nga sa Ingles, di po ba, ano ang tawag natin sa kaibigan? Ano pa tayo sa kaibigan? Friend, di ba? At pag inalis mo yung letter R, yung relasyon na tama sa magkakaibigan, inalis niyo yung R sa friend, ano po natira? Fiend. At yung fiend, pag tinignan niyo po yan sa dictionary, ang ibig sabihin po niyan, enemy. Kaaway, kagalit. Nakita, isang letra lang yun nawala. Yung relasyon. Yung relasyon na yun ng sinseridad, ng katapatan, ng katotohanan, ng pag-ibig. Yung pangatlo na ginamit po, na salita na ginagamit din ng mga hintil ay storge. S-T-O-R-G. At yun po yung pag-ibig sa loob ng pamilya, na magulang sa anak, ng anak sa magulang. Pero alam natin, hindi rin perpekto yung pag-ibig na yun. Nandyan din yung sama ng loob, nandyan yung tampo, nandyan yung pagtatalo, nandyan yung inggit o ngit-ngit. Kaya nga, bata pa lamang tayo, pag nagtatalo, pangangaralan tayo ng mga magulang. Abi, pagtiyagaan niyo ang bawat isa. Kung di kayo magmamahalan, sino magmamahal sa inyo? Yan po yung pangaral sa atin. Na muling mabuhay ang Panginoon. Dito sa huling hapunan, narinig natin sa Ebanghelyo, hindi na kayo alipin, kundi kaibigan. Pero nang muling mabuhay ang Panginoon, hindi niya titingnan din na alipin, hindi rin kaibigan. Masasabihin niya doon sa mga kababaihan na pinagpakitaan niya, sabihin niyo sa aking mga kapatid. Dahil naging inampon tayong anak ng Ama sa pakikipagkapatid natin sa Panginoong Hesukristo. Pero hindi rin po ginamit ng Panginoon yung salitang storge. Ang ginamit sa banal na kasulatan na salita, pantukoy sa pag-ibig ay agape. Sabihin niyo nga po, agape, A-G-A-P-E. At ang agapeic love ay self-giving love. Isang uri ng pag-ibig na hindi nasasaid. Dahil ang pag-ibig na hinuhugot mo, hindi nakabatay sa relasyon dahil gusto mo, masaya ka, mabuti sa'yo, kaibigan mo, o kamag-anak mo. Di ba kumisan ganun tayo pa nakikipagrelasyon? Bakit ka mabait dyan? Mabait kasi sa akin. No. Ba't ganyan mong tratuhin? Buwisit eh. Di ba? Buwisit siya, buwisit din ako. Pero nasabi ng Panginoon, ibigin nyo ang bawat isa gaya ng pag-ibig nyo sa inyong sarili. Di ba? Yung po yung unang sabi ng Panginoon eh. Pero ang taong pilosopo, may lusot po dun. Kung ayaw kong gawin sa iba, yung ayaw gawain sa akin, kung iibigin ko lang, yung iniibig ko din para sa aking sarili, dahil sinong taong matino ang gagawa ng masama para sa kanyang sarili. Pero pwede mo sabihin doon sa tao, ikaw, huwag mong asahang mamahalin kita kasi hindi rin ako umaasa sa iyo. Kaya huwag kang paasa. Pwede po yun eh. Kaya anong sabi ng Panginoon?
Ibigin niyo ang bawat isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Yun ang dahilan kaya ang pag-ibig natin dapat ay wagas. Yun ang dahilan kung ba't ang pag-ibig natin laging naglalaan at nagtataya. Dahil ang pinaguhugutan ng ating pag-ibig, hindi yung matatanggap natin mula sa iba o inaasahan natin mula sa kanila. Bagkus ang pag-ibig na pinaguhugutan natin, ang pag-ibig ng una at lubos na nagmahal sa atin. At yun ang Diyos. Kaya hindi po pag-ibig na pang telenovela. Magtira ka naman ika ng katiting para sa iyo nang hindi maubos. Mayroon po mga ganong linya sa palabas eh. Ang pag-ibig na nakabatay sa Diyos, hindi mauubos kasi sa Diyos yun eh. At yan po yung hamon sa atin. Paano yung pag-ibig na yan ng Panginoon ay patuloy nating ibabahagi. Kaya, parang sa kay San Juan, yan yung pagkain natin, yan yung inumin natin, yan yung buhay natin. Sa panahon natin ngayon, ang isang kakukuhanan natin ng magandang inspirasyon tungkol sa pamamaraan na yan ng pag-ibig, si Saint Teresa of Calcutta. Marami po siyang kawikaan tungkol sa pag-ibig. Pero hayaan niyong bahaginan ko po kayo ng ilan, mga 4, na may enkwentro natin po yung nababasa natin. At siguro narinig na rin natin. Maunawaan natin kung ano yung sinasabi na ito ng Panginoon. Manahan siya sa atin, dumaloy siya sa atin, tumupad tayo sa utos niya, mamunga tayo, umibig lagi tayo ng wagas at lubos. Ano po sabi ni Santa Teresa ng Calcutta? Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Kuminsan na lang pumipigil sa atin para gumawa ng mabuti at magmahal. Sabi ate, sino ako? Maliit lang naman ako. Gano'n lang naman yung magagawa ko. Pero yun ang sinasabi po sa atin, hindi hadlang yung kaliitan mo, hindi hadlang yung edad mo, hindi hadlang yung katangian na o limitasyon na meron ka. Hindi naman lahat talaga tayo makagagawa o bibigyan ng mga malaking pagkakataon o bagay. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Ang napakahalaga ay kahit sa maliliit na bagay na ginagawa natin, paano tayo naglalahok ng pag-ibig? Paano natin ginagawa ng may pagmamahal? Pero hindi lang po ginagawa natin na may pagmamahal. Napakaganda rin po makita natin how we appreciate the little kindness in everything we experience. Araw-araw kung pumapasok ka sa eskwela, pinaghahanda ka ng magulang mo ng pagkain. O sa magulang mo, pagmamahal yun. Pero ikaw na binigyan ng baon. O, meron mga bata, yung baon, tinatapon. Meron iba, yung mga baon, di pinapansin. Katwiran nila. Kaya ako pinagbaon para makatipid. Pag inisip mo, kung ang magulang may tamad at gusto makatipid, edi bigyan ka na lang ng pera at sabing, pagkasyahin mo yan, mahal ang gasol. Pero kung isipin po natin, hindi biro na bumangon ng maaga, hindi biro na mag-isip ano yung lulutuin mo, ihahanda mo. O yung damit na ating sinusuot. Pwedeng laban lang yan o ipalaba. Sabihin mo, may washing machine naman eh. Ikaw nga may washing machine na hindi ka pa makapagpindot ng washing machine eh. Hindi mo pa ma-appreciate na pinaglaba ka. Pero paano mo pararamdam yung pagmamahal? Hindi mo naman pwedeng hindi isuot ng hindi marumihan. Wag naman yung ipahid mo lahat ng bahagi ng katawan mo doon sa t-shirt na pag-uwi mo yung gigipalpal. Pagmamahal pa din po yun. Lahat ng pagpapahalaga. Kaya nga, maski po yung pagmumuri, pinagagalitan ko lagi yung mga bata pag nakakarinig po ko nun. Mumurahin nyo ng pia yung ina ninyo. Expression lang o nakagawian. Kaya nga sinasabi ko, ba't baka ako laging ina? Ba't walang pinaanak, ama, asawa, kapatid, o kaibigan? Kung tutusin, mahal na mahal tayo
ng mga mahal sa buhay natin na yun. Yan po yung napakalaking hamon sa atin. Na sa lahat ng ginagawa natin, kung nandun na parang hangin, pagkain at inumin ng pag-ibig na yan, nakalahok lahat yan, kahit sa maliit na bagay na gagawain natin. At kung magkagayon, lagi nating dinarama at napapadama ang Diyos dahil sa pag-ibig na yan sa bawat isa. Ano po yung sabi niya? Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier. Ang ganda po nung sinasabi niya, spread love, di ba? Sabihin mo, mahal ako ng Diyos. Sabihin niya nga po, mahal ako ng Diyos. Di ba masaya, di ba? Mahal ka ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo. Yan, si Bishop Bacanis, sabihin niya, sabihin mo sa katabi mo, minamahal kita. Walang dead man naman yung katabi mo, di ba? Dadali na kita sa barangay mamaya, harassment yan. Ha? Pero hindi po ba, pag sinabi mo, minamahal kita, titingnan mong ganyan, tapos tatawa ka. Numingiti ka. Sinasabi kasi, minamahal ka. Sabihin niya, minamahal kita ng pagalit. Di ba ang hirap? Mag-iisip ka pa. Paano ko nga ba sasabihin, minamahal kita? O, di ba? Ang hirap po sabihin eh. Pero yung sasabihin mo na may pagmamahal, kahit wala ka nga sabihin eh, I love you. O, di ba? Kahit nakamas pa yan eh. Alam mo agad sinasabi, I love you. Spread love everywhere. Napakaganda po na kahit ano pa yung kinakaharap natin sa ating buhay, napakaraming dahilan para tayo sumaya. Di ba, tingnan mo lang yung katabi mo, oh, hindi ka ba masaya? Di ba? Makita mo lang yan, oh. At least buhay pa, oh, di ba, nandyan. Oh. Kasama mo. Akala mo, ikaw nagtsatsaga, di mo alam, ikaw pala yung pinagtsatsagaan, oh, di ba? Kaya sasabihin lang ng katabi mo, the feeling is mutual. Pero kahit ano pa yung kahinaan natin, kakulangan, kung nandun yung pag-ibig, makikita lagi natin kung ano yung kabutihan. At kahit pusikit na liwanag yun, liwanag pa rin po yun pagdating sa kadiliman. Kaya ang dulot natin, merong ngiti. Let no one ever come to you without leaving happier. Kaya nga sana yan, pag-uwi natin, baon-baon sana natin lagi ang Panginoong Jesus. Baka mamaya pag-uwi mo sa bahay, may nakita ka, ang init na kagad ng ulo nyo. Mga tamad kayo, mga walang hiya. Kasi simba ko lang, dinidemonyo nyo ko. Oh, sabihin tuloy ng mga tao sa bahay, hindi kaya baon mo talaga yan? Oh. Yun po yung hamon sa atin. Huwag nating isipin na dahil nakaganap na tayo, instant yun. Kailangan dumaloy talaga sa atin po yun. Kaya nga si San Juan, paulit-ulit yun. Hindi po pwedeng mabait lang tayo kasi nakaharap tayo sa Panginoon. Mabait lang tayo kasi nagdadasal. Mabait talaga tayo dahil nararamdaman sa atin sa lahat ng iniisip, sinasabi at ginagawa natin. Kaya napakahalaga po nung constancy natin sa pagdadasal. Dahil yun lang ang paraan para lagi tayong merong awareness ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Let no one ever come to you without leaving happier. Sana yung lahat ng mga tao na makakasalamuhan natin ngayon sa maghapon, makita natin yung ngiti sa kanilang mga mukha dahil nakita nila tayo. Naliwanagan sila. Yung pangatlo, sabi po ni Santa Teresa, ito yung realidad ng buhay. Sabi niya, being unwanted, unloved, uncared for, forgotten by everybody, I think that is a much greater hunger, a much greater poverty than the person who has nothing to eat. Yun daw pong maramdaman mo na hindi ka pinahahalagahan, hindi ka mahal, hindi ka kinakalinga, hindi ka tinitingnan, kinalimutan ka na. Sabi niya, yun ang mas higit na kagutuman o pagkauhaw o higit pang kahirapan
kaysa doon sa dinaranas na isang tao na walang makain. Kaya nga di po ba pagka may piyesta, ikaw yung may pahanda, ano sinasabi mo doon sa kumain at tinaob lahat yung handa? Okay lang, makita ko lang kayong busog. Kahit gutom ako, masaya ako kasi nabusog kayo. Diba? Iba po kasi yung damdamin ng tao na nagmamahal. Hindi ka nagtutuos. Ang kasiyahan mo, yung maramdaman mo, yung nararamdaman ng iba. At yung indifference, yan po yung napakalaking hadlang. Kaya nga ang Panginoon natin, mahabagin, compassionate, merciful. Yan din po yan dapat nasa atin. Kaya nga, hindi ka na dapat utusan. Alam mo na dapat, nararamdaman mo na. Kaya nga maski sa pagkain, hindi po ba? Tinuturuan tayo. Hindi ka kumakain na pag upo mo sa pagkain, pinggan mo lang yung tiningnan mo. Nakikiramdaman mo yung katabi mo. Inaabutan mo man lang ng pagkain o tubig. Hindi yung baka mamaya nabibilao ka na pala. Anong gusto mo? Nakita mo, di na nga nakakahinga tatanungin mo pa, tubig? Tubig? May mga tao po ganun Hindi nila pinapansin, hindi nila tinitingnan. Kaya nangyayari, nakaalis, nakauwi, di naman nila alam. Tanungin mo tungkol sa kapatid, tungkol sa magulang, di nila alam. Ang mahalaga lang, iniisip lang nila yung sarili nila. Sa huli, sabi po ni Santa Teresa, and at the end of life, we're going to be judged on the basis of our love for one another. Kaya nga, sa Ebanghelyo, di po ba sasabihin, pag humarap tayo sa Diyos, question and answer portion lang ang gagawin sa atin ng Panginoon. Yung bang nagugutom, pinakain natin, yung bang nauhaw, pinainom, yung walang kasuotan, pinaramtan, yung walang matuluyan, pinasilong, yung may sakit o nasa pigitan, dinalaw, o yung patay ay pinalibing. At pag tingnan natin, ang lahat ng tanong na yon, isang tanong lang talaga, ikaw ba ay nagmahal? Yan ang kwenta ng buhay natin. Paano tayo nabuhay sa katotohanan? Paano tayo naging mga tapat na mga anak ng Diyos? Paano tayo nabuhay? Paano dumaloy sa atin ang pag-ibig ng Diyos? At wala tayong dahilan para sabihin, meron tayong karapatan na hindi magmahal. Bakit? Kasi sa banal na Eucharistia, ibinibigay ng Panginoon na lubos ang kanyang sarili. Pisikal at spiritual. Ang tinapay at alak na tinatanggap natin, iniaalay sa banal na hapag, ay katawan at dugo ni Kristo na patuloy na tinatanggap natin. Nawa, tunay na dumaloy sa ating mga dugo, tunay na bumuhay at pumuno sa ating mga kalamnan, upang sa buhay natin araw-araw, sa bawat sandali na nakikisalamuha tayo sa ating kapwa, madama, mabanaagan, dumaloy sa pamamagitan natin ang pag-ibig, ang malasakit na yan ng Panginoong Jesucristo sa bawat isa.